Nagingit-ngit na ibinato ni Jeff Duay ang mga salitang iyon at saka tumalikod at umalis. Gayunpaman, tila nagsisimula pa lamang ang aking swerte. Isang lalaking nasa edad na may suot na salamin na may gintong rim ang lumapit sa akin. Tiran Tidek Tinsin, ako si Hathian, may-ari ng Sekigyan Hadid. Narito ang aking business card. Iniabot ni Hathian ang business card sa harap ko gamit ang dalawang kamay. Zatian Hadene. Tiningnan ko siya. Halo Gised, ano ang iyong pakay sa paghahanap sa akin? Kanina, hindi ko napanalunan sa auction ang iyong larawan ng lotus pagkatapos ng ulan. Kaya gusto kong itanong kung mayroon ka pang ibang larawan. Gusto kong bumili, ani Hathian. Nadama niya na ang kahulugan sa kanyang mga salita ay hindi gaanong tumpak, kaya inulit niya ang kanyang sinabi. Hindi para bumili, kundi gusto kong makipag-ugnayan sa iyo. Makipag-ugnayan? Kami ni Ethan Yaku ay sabay na nagulat nang marinig ito. Gusto kong makita kung mayroon ka pang ibang mga larawan na maaaring ilagay sa aming tindahan ng mga pintura. Talaga, malaki na ang aking pangalan at may mga taong hindi ko kilala ang nakakaalam sa akin. Sa pag-iisip nito, tumigil ang aking tingin sa tatlong larawan sa kamay ni Ethan Yaku. Ang sitwasyon sa harap ko ay parang antok na nakakita ng unan. Halo Gisen, mayroon pa akong tatlong larawan. Ngunit gusto kong bilhin mo ang mga ito ngayon mismo. Sa kasalukuyan, maaari akong tumanggap ng 10 beses na kita mula sa pagbebenta ng mga larawan. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na magiging epektibo ang 10 beses na kita. Ang tatlong larawan ay pawang mga gawa noong nakaraang gabi, isang larawan ng bundok at tubig, isang larawan ng karakter, at isang larawan ng mababangis na hayop. Pawang mga obra maestra. Nang marinig ito ni Hathian, ang kanyang mukha ay puno ng excitement at sigasig, at agad na sumang-ayon. Walang problema. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Umaasa ako na papayag si Tinsin. Anong kahilingan? Hindi ko inaasahan na papayag si Hathian, at agad akong nagkaroon ng magandang pakiramdam sa kanya. Umaasa ako na sa hinaharap, kung si Tinsin ay may mga gawa, maaari kang makipag-ugnayan sa Sekigyan Hadid namin. Kailangan mo lamang managot sa pagpipinta, at tutulungan ka naming ibenta at patakbuhin ito. Tinitiyak namin na maipagbibili namin ang iyong mga larawan sa mas mataas na presyo. Hindi ko maintindihan kung siya ba ay kumikita o nalulugi. Hindi ko na malayang lumingon kay Ethan Eke na tumango sa akin. Sige, sa hinaharap, kung mayroon akong mga larawan, hahanapin kita. Tila sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagpipinta, maaari rin akong kumita ng malaki. Inaasahan ko ang pakikipag-ugnayan kay Tinsin. Hindi mapigilan ni Hathian na makipagkamay sa akin. Matapos matanggap ang abiso mula sa bangko sa telepono, ang aking kalooban ay muling nagalak. Napakadaling maghanap ng pera. Ang layunin na pakasalan si Tigiao ay sumulong ng isang hakbang. Ngunit sa aking mga mata, ang halagang ito ay hindi pa rin sapat. Hindi talaga pinapahalagahan ng pamilya Gi. Bago ang deadline ng kasunduan sa kasal sa katapusan ng taon, kailangang itaas ang halaga ng aking sarili sa mas mataas na antas. Kung hindi, ang pamilya Gi ay talagang hindi papayag. Huwag nang banggitin ang pagpapakasal kay Tigiao. Alam ko pa rin na ang lipunang ito ay napaka-praktikal. Matapos bumagsak ang aking pamilya, ngayon ay maaari lamang akong umasa sa aking sarili. Kung hindi, wala akong pera o kapangyarihan. Kahit na mayroon akong kasunduan sa kasal noong taong iyon bilang katibayan, natatakot ako na hindi rin ito kikilalanin ng pamilya B, at kahit na mapahiya at kanselahin ang kasal ng walang awa. Pagkaalis sa Art Street, si Ethan Itu ay labis na nagagalak para kay Tiran Tidith. Tiran Tidede, ngayon na marami ka ng pera, ano ang iyong balak gawin? Tanong ni Than Iso habang naglalakad na may inaasahang ekspresyon. Mag-ipon ng pera para magpakasal, ano pa? Pabiro kong sinabi. Kumikita ka ng napakaraming pera, para ba talaga akong pakasalan? Nagpikit-pikit si Ethan ng kanyang malalaking mata. Sa pag-iisip na ang asawa na sinasabi ni Tiran Tidede ay hindi siya, ang kanyang mukha ay biglang namula. Bahagya siyang nahihiyang nagsabi, unang taon pa lamang ako, nag-iisip na agad tungkol sa pag-ipon ng pera para magpakasal.
Bagaman sinabi ito ni Ethan Eke, ngunit ang kanyang puso ay nagagalak hanggang sa sukdulan. Hindi niya inaasahan na naisip na ni Kiren Tideve na mag-ipon ng pera para pakasalan siya. Ang masamang nakababatang kapatid na ito ay talagang napakakaibig-ibig. Mahal na mahal kita. Dahil gusto kong ibigay sa kanya ang pinakamahusay, kaya dapat akong magsimulang mag-ipon ng pera mula ngayon, seryoso kong sinabi. Si Kiren Tidede ay nagsusumikap, hindi lamang para pakasalan si Tigyao, ngunit nais din na ibigay sa kanya ang pinakamahusay. Nang marinig ito ni Ethan Eke, halos maiyak siya sa pagkadama. Lumalabas na siya ay napakahalaga sa puso ni Kiren Tidede. Masamang nakababatang kapatid, sa buhay na ito, ikaw lamang ang aking papakasalan. Ngunit sa panlabas, nagpanggap si Ethan Eke na humahanga. Talagang naiinggit ako sa iyong magiging asawa. Nagkaroon siya ng isang mabuting asawa na laging nag-iisip para sa kanya. Sa katunayan, ito ang paraan niya ng hindi direktang pagpuri sa kanyang sarili. Talagang isang malikot na dalaga. Umiti ako at hindi sumagot, ngunit binago ang paksa. Tama, yes CD, sa pagkakataong ito, tinulungan mo ako ng malaki. Ililibre kita ng isang masarap na pagkain. Anong gusto mong kainin? Malaya kang pumili, Chinese man o Western. Hindi ko rin alam kung anong kakainin. Kumain na lamang tayo ng noodles, biglang humiti ng maningning si Ethan Eke. Si Kiren Tidede ay nag-iisip tungkol sa pag-ipon ng pera para pakasalan siya, kaya natural na gustong magtipid ng pera si Ethan Eke para kay Kiren Tidede. Dapat sabihin na si Ethan Eke ay isang napakamaasikaso, naunawaan, at laging marunong mag-isip para kay Kiren Tidede. Ngunit hindi ko alam ang iniisip sa puso. Si Ethan Eke ay buong pusong nagpapasalamat sa beauty queen na si Tina ito. Kumain ng noodles. Sigurado ka? Bahagya akong nagulat. Kumain ng noodles, muling tumango si Ethan Eke. Tiningnan ko si Ethan Eke na may bahagyang kakaibang tingin. Sa sandaling ito, hindi ko mahulaan kung ano ang kanyang iniisip. Ngunit hindi ko talaga dinala si Ethan Eke upang kumain ng noodles, ngunit naisip ang isang mas magandang lugar. Hindi, dadalhin kita para kumain ng hotpot. Naisip ko ang restaurant na Than Nguy sa tapat ng paaralan. Nagpapagawa ito sa loob ng 2 araw. Ngayon tila nagbubukas ito. Kailangan kong pumunta at tingnan kung paano ito ginagawa ni Chuthan. Ito ang unang restaurant na pinuhunan niya. Siyempre, binibigyang pansin niya ito. Kumain ng hotpot. Sige na rin. Nakita ni Ethan Eke na nagpasya na ako, kaya sumang-ayon din siya. Sa lalong madaling panahon, sumakay ang dalawa sa taxi pabalik sa paaralan. Sa katunayan, sa loob ng 2 araw, mabilis na pinalitan ni Chuthan ang restaurant na Than Li at ginawang hotpot restaurant. Maaaring sabihin na napaka-epektibo nito. Ngayon ay ang opisyal na araw ng pagbubukas. Salamat sa naipon na magandang reputasyon dati, kaya ang restaurant na Than Nguy ay nagkaroon ng napakahusay na pagsisimula sa negosyo. Ngayon ay lampas na sa 12 ng tanghali, mayroon pa ring maraming tao na naghihintay sa loob ng tindahan. Nang makita ko ito, lihim akong tumango sa pagiging nasiyahan. Nang makita ni Ethan Eke ang hotpot restaurant, nagulat siya. 2 araw pa lamang akong hindi nakakapunta. Bakit naging hotpot restaurant na ang Than Li? Ang magandang mukha ni Ethan Eke ay puno ng pagkamangha. Siguro binago ng may-ari ang modelo ng negosyo, kaswal kong sinabi. Ganoon ba? Ngunit maganda rin ang pagbabago ng modelo. Narinig ko na dati, lahat ng chef ng restaurant na ito ay umalis. Ngayon na lumipat na sa hotpot restaurant, hindi na kailangan ng chef. Ang may-ari na ito ay medyo matalino, seryosong pinuri ni Ethan Eke. Sa totoo lang, ang ideyang ito ay nagmula kay Kiren Tidede. Ngayon, pinupuri ni Ethan Eke ang may-ari na iyon na hindi direktang pinupuri si Kiren Tidede. Mula sa malayo, nakita ng vice manager na si Idagdete na dumating ako at balak na lumapit para bumati, ngunit pinigilan ko siya gamit ang aking tingin. Sa pagkakataong ito, dumating ako para lamang maranasan ang pakiramdam pagkatapos lumipat sa modelo ng hotpot restaurant. Hindi ko gustong tratuhin ng espesyal. Sa kabaligtaran, ang paglitaw ko, Than Eke, ay umakit ng atensyon ng maraming tao, lalo na ang mga lalaki.
At ngayon, ang pananamit ni Tithan Effie, ang estilo ng nakatatandang kapatid na babae, ay ganap na nakabibighani sa mga lalaking iyon. Naupo ako sa tabi ni Tithan Effie na nararamdaman ang mga tingin ng paninibugho, inggit at puot. Tungkol dito, sanay na ako sa matinding tingin ng mga lalaking ito. At ang paglitaw ni Tithan Effie ay umakit pa ng maraming estudyante na dumadaan sa tindahan na nagpapadagdag sa dami ng tao sa hotpot restaurant. Nang makita ko ito, lihim akong bumuntong hininga. Ang kagandahan ay talagang isang natural na advertisement. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng bakanting espasyo sa loob. Kami ni Tithan Effie ay inihatid sa isang maliit na silid. Nararamdaman ang kapaligirang ito na napakaganda. Ang serbisyo ay mas mahusay kaysa dati. Ang pag-order ay gumagamit pa rin ng pag-scan ng EC code gamit ang telepono, ngunit ang mga pagkain ay nagbago sa mga sangkap ng hotpot. TD, ikaw na ang mag-order. Ngayon, ako ang manlilibre, malaya kang umorder. Masigasig kong sinabi. Kung ganoon, sige, ako na ang mag-order. Ginamit ni Tithan Effie ang kanyang telepono upang iscan ang EC code sa sulok ng mesa at saka nagsimulang mag-order ng mga sangkap ng hotpot. Pumili lamang si Tithan F ng ilang pagkain at hindi na umorder ng iba. Sige, tapos na akong pumili, ipinadala ni Tithan Effie ang order sa telepono. Ang bilis naman. Hindi ka na ba pumili ng iba? Kamakailan lamang ay nagpapapayat ako, kailangan kong kumain ng kaunti lamang. Humanap ng dahilan si Tithan Effie. Sa totoo lang, gusto niyang magtipid ng pera para kay Tithan Effie. Nag-iipon siya ng pera para sa paghahanda ng kasal niya. Natural na gusto siyang isipin ni Tithan Effie. Kung ganoon, kumain muna tayo. Kung hindi sapat, mag-order tayo ng iba. Naisip ni Tithan Effie na ang mga babae ay mahilig sa kagandahan, gustong magpapayat, kaya hindi na siya nag-isip ng malalim. Sa lalong madaling panahon, dinala ang mga sangkap ng hotpot. Opisyal na nagsimulang kumain ang dalawa. Pagkatapos kumain ng isang piraso si Tithan Effie, biglang nagkaroon siya ng isang ideya. Tithan Effie, ang magiging asawa na balak mong pakasalan, ano sa tingin mo ang hitsura niya? Ibinaba ni Tithan Effie ang kanyang chopsticks, tumingin kay Tithan Effie na may interes. Gusto niyang marinig kung paano hinuhulaan ng masamang nakababatang kapatid na ito ang tungkol sa kanya, ang taong hindi niya nakita sa loob ng 15 taon. Balak kong sabihin, ngunit biglang tumigil. Dahil sa alaala ni Tigiao, 11 taong gulang pa lamang siya. Noong panahong iyon, bagaman siya ay chubby, ngunit sa edad na 18, paano siya magbabago? Tungkol sa partikular na hitsura pagkatapos lumaki, hindi ko talaga masabi. Pagkatapos ay naisip ko ang isang walang kapantay na sagot. Gayunpaman, hindi siya katulad mo, sinabi ko nang hindi nag-iisip. Ang mga salitang ito ay halos nagpatawa kay Tithan Effie. Ang tangang nakababatang kapatid na ito ay talagang napakakaibig-ibig. Bakit mo naisip na ang magiging asawa mo ay hindi katulad ko? O kaya, hindi mo ba inaasahan na ang magiging asawa mo ay kasing ganda ko? Habang nagsasalita si Tithan Effie, hinimas niya ang kanyang buhok na nagpapalabas ng hindi mapigilang pagkaakit. Kasabay nito, lihim din niyang ipinahihiwatig kay Tithan Effie, paano magiging katulad ko ang magiging asawa mo. Ngumiti ako at pinagmasdan si Tithan Effie. Ngunit kailangang sabihin, sa masusing pagtingin, si Tithan Effie ay tila bahagyang katulad ni Tigiao noong bata pa siya. Napagtanto ko ito at ang aking tingin ay bahagyang natigilan. Pagkatapos ay dali-dali akong umiling at inalis ang maling ideyang ito sa aking ulo. Nang marinig ito ni Tithan Effie, bahagyang gumuhit ang mga sulok ng kanyang labi. Kapag nalaman ng masamang nakababatang kapatid na ito na siya ang kasintahan niya, hindi ko alam kung paano siya tutugon. Inaasahan talaga ni Tithan Effie ang araw na iyon. Nang makakain na ng kalahati, tila naalala ni Tithan Effie ang isang mahalagang bagay. Sa isang seryosong ekspresyon, sinabi niya, tama, Tithan Effie, napakahusay mo sa pagpipinta. Maaari mo ba akong turuan? Gusto kong matuto ng pagpipinta mula sa iyo. Tungkol sa sining, si Tithan Effie ay napakaseryoso. At nang hilingin kay Tithan Effie, naturuan siya ng pagpipinta, si Tithan Effie ay mayroon ding ilang personal na motibo. Iyon ay, sa hinaharap, maaari siyang magkaroon ng mas maraming oras sa piling ni Tithan Effie.
Ito ay talagang isang napakagandang bagay. Bago pa ako makapili, muling nagpadala ng tinig ang sistema. Ang perpektong misyon ng mayaman ay na-activate, pagpipilian isa, sumang-ayon na turuan si Ethan F. ng pagpipinta, gantimpala, kasanayan sa pagtatayo ng master, kita sa pagtatayo ng 1,000,000, pagpipilian dalawa. Tanggihan ang kahilingan ni Ethan F. gantimpala, mawalan ng isang testicle. Nang makita ko ito, bahagya akong nainis. Ang asong sistema na ito ay pinipilit muli akong pumili. Mawalan ng isang testicle. Hindi ba yun magiging kalahating eunuch? Maaari mo ba akong bigyan ng isang mas normal na pagpipilian? Tuwing pinipilit mo akong pumili. Matapos murahin ang asong sistema ng hindi mabilang na beses sa aking puso, saka ko lamang binawi ang aking mga emosyon at sinabi kay Ethan, walang problema. Kung nais ni na matuto ng pagpipinta, syempre tuturuan kita. Mabilis akong gumawa ng pagpipilian. Nang makita ni Ethan na sumang-ayon si Kieran naturuan siya ng pagpipinta, labis siyang natuwa sa kanyang puso. Napakaganda! Kung gayon, ito ay napagkasunduan na. Hindi mo ito babawiin. Bukas ay Linggo, magkita tayo sa club ng sining. Masayang sinabi ni Ethan Ang parehong pagiging nag-iisa kasama si Kieran at pag-aaral ng mga kasanayan sa pagpipinta ay talagang napaka-perpekto. Kung ang dalawa ay maaaring magkaroon ng kaunting hindi inaasahang sitwasyon, mas maganda. Habang iniisip ito ni Ethan ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namula. CJ, walang problema. Sa oras na iyon, mag-message ka sa akin sa WeChat, hindi ako nag-isip ng malalim. Sa totoo lang, kahit na walang pagpipilian ang sistema, papayag din siya sa kahilingang ito ni Ethan Gayunpaman, ngayon ay malaki ang naitulong sa kanya ni Si Ethan ngayon ay nasa isang napakasayang mood. Nararamdaman niya na ang relasyon sa pagitan nila ni TDD ay bahagyang mas malapit. Ngunit nararamdaman niya na hindi pa ito sapat na malapit, hindi pa sapat na intimate. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay TDD, para batiin ka ngayon sa iyong pagiging sikat at pagkakaroon ng maraming pera, uminom tayo ng kaunting alak. Uminom ng alak? Marunong ka bang uminom ng alak? Nakangiti kong sinabi. Siyempre, marunong ako. Kaya kong uminom ng isang buong bote ng red wine, hindi nagpapatalo na sinabi ni Ethan Sa totoo lang, hindi gaanong mahusay si Ethan sa pag-inom ng alak. Uminom lamang siya pagkatapos makita ang kaugnay na nilalaman mula sa blogger na Pursuing Namkya. Maaaring paikliin ng pag-inom ng alak ang distansya sa mga lalaki, kaya gusto niyang subukan. Kung ganoon, sige, mag-order ako ng isang bot ng red wine. Habang nagsasalita ako, iniskan ko ang code gamit ang telepono, at saka nag-order ng isang bote ng red wine. Sa lalong madaling panahon, dinala ang serbisyong alak, at tinulungan pa silang buksan ito ng handa. Sa pagkakataong ito, ako na ang magtitimpla para sa iyo, natatakot akong maulit ang nangyari ilang araw na ang nakalipas, dahil sa pag-aagawan na magtimpla ng inumin at nahulog sa isa't isa, kaya agad akong nagtimpla para kay Ethan. Sige, maaari kang magtimpla ng kaunti, sinadya ni Ethan na sabihin. Ang alak ay may mabigat na lasa, mas mabuting uminom ng kaunti lamang. Naglakas loob lamang akong magsali ng kalahating maliit na baso para kay Ethan dahil natatakot akong malasing siya. Hindi pa nakakainom ng alak si Ethan noon. Tila ito ang unang pagkakataon. Tinitigan ang kalahating maliit na baso ng red wine sa harap, sinubukan ni Ethan na sumipsip ng kaunti. Nadama niya na bahagyang maasim at bahagyang matamis. Hindi masyadong mahirap inumin, masarap din diretsyo ni Ethan ininom ang kalahating baso ng red wine. Nang makita ko ito, bahagya akong nagulat. CD, bakit mo ininom lahat sa isang lago? Ayos lang, napakaganda ng aking tolerance sa alak. Pagkasabi nito ni Ethan napuno ng mapulang kulay ang kanyang mukha. Nagsimula na ring mahilo ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa upuan. Medyo hindi pa maayos ang kanyang postura. Nang makita ko ito, talagang nakaramdam ako ng kawalan ng kakayahan. Ito pala ang sinasabi mong maganda ang tolerance mo sa alak. Ipinagyabang mo pa na kaya mong uminom ng isang buong bote. Isang baso lang, bumagsak ka na.
Hindi ko napigilang umiling at saka nagsali ng kaunting red wine para sa aking sarili. Pagkatapos ay lumapit ako para alalayan si Ethan FK. Sa sandaling ito, lasing na siya. Hindi maayos ang kanyang postura. Gusto kong ilagay siya sa upuan, ngunit hindi ko inaasahan na pagkaalalay ko sa kanya, niyakap ni Ethan Esu ang aking leg. Ang kanyang mga mata ay bahagyang malabo dahil sa kalasingan. SECD, aalalayan kitang humiga sa upuan saglit, nag-aalangan kong ipaliwanag. Hindi ko inaasahan na si Ethan Eke, na lasing, sa sandaling ito, ang kanyang isip ay bahagyang nahihilo at may bahagyang nawawalang katinuan. Tinitigan ang aking gwapong mukha, ang magandang mukha ni Ethan Efu ay lalong namula. Ang kanyang hininga ay naging mas mabilis din, masamang nakababatang kapatid, ang gwapo mo, pagkasabi ng mga salitang ito. Niyakap ni Ethan Efu ang aking lieg at biglang humalik. Nang maglapat ang mga labi, natigilan ako sa kinatatayuan ko. Sa sandaling ito, isang ideya lamang ang nasa isip ko, o Diyos ko, kinikidnap ako ni Ethan. Ngunit sa lalong madaling panahon, bumalik ako sa aking katinuan. Agad kong itinulak si Ethan Eke. Ethan, gumising ka. Dali-dali kong pinunasan ang lipstick na natira sa aking labi. Ang aking puso ay puno ng pagsisisi. Kung alam ko lang na si Ethan ito ay malalasing sa isang baso lamang, hindi na sana ako nag-order ng red wine. Iningatan ko pa naman ang aking unang halik para sa aking kasintahang si Tigyao. Ngayon, naagaw na ito ni Ethan Eke. Tinitigan si Ethan Eke sa kanyang kalasingan, ako ay parehong galit at walang magawa. Pagkatapos bumuntong hininga, binuhat ko si Ethan Eku at inilagay siya sa upuan. Si Ethan Eku ay nakahiga sa upuan, ganap na lumalabas ang kanyang magandang kurba, lalo na ang kanyang mga binti na nakasuot ng itim na medyas na Balenciaga, ay lalong nakakaakit ng atensyon. Kung ibang lalaki, marahil sa sandaling ito ay sasamantalahin ang kawalang malay ni Ethan Eku upang kumuha ng mga oportunidad. Ngunit wala akong anumang ganoong ideya. Nakakainis. Hindi ka marunong uminom ng alak, huwag kang uminom. Nagdulot ka pa sa akin na mawalan ng aking unang halik. Bahagya akong nawalan ng pag-asa, ngunit nagpasalamat pa rin ako sa service personnel na kumuha ng isang kumot at sa kamarahang itinakip ito kay Ethan. Bukod pa rito, nagpasalamat pa rin ako sa service personnel na kumuha ng isang 8 bowl ng pampagaling ng alak. Pagkatapos ng maraming pamimilit, sa wakas ay nainom ni Ethan Efu ang pampagaling ng alak. Sa wakas ay maaari na akong kumain ng hotpot. Nag-aalala lamang ako para kay Ethan kanina, kaya hindi ako nakakain ng ilang piraso. Ngayon sa wakas ay maaari na akong kumain ng hotpot. Matapos makatulog ng higit sa 1-0 minuto, sa wakas ay nagising si Ethan ako. Bakit ako nakahiga dito? Hinimas ni Ethan Efu ang kanyang ulo, na medyo nahihilo pa rin, ngunit mas magaling na. Gising ka na pala, nang magsalita ako, gumamit ako ng chopsticks para kumuha ng isang tangkay ng gulay mula sa hotpot, at isinubo sa bibig ni Kiran Tidith. Lasing ako hanggang sa mawalan ng malay kanina. Umupo si Ethan Efu, mukhang mas magaling na ang kanyang espiritu. Hindi mo ba sinabi na kaya mong uminom ng isang bote ng red wine? Bakit pagkaubos ng kalahating maliit na baso ay nalasing ka hanggang sa mawalan ng malay? Pabiro kong sinabi. Namula ang magandang mukha ni Ethan Eke, tila naalala ni Ethan Efu ang isang bagay. Nagtanong pa siya, noong lasing ako, wala ba akong ginawang labis? Malabong naalala ni Ethan Efu na nakita niyang napakagwapo ng masamang nakababatang kapatid at hindi niya napigilang humalik sa kanya. Nararamdaman pa niya ang mamasa-masang pakiramdam na nagmumula sa labi, na ginawang napakagusto niya. Ngunit tila pagkatapos nito ay itinulak siya ni Kiran Tidith. Sabihin mo, sinabi ko ng may hindi masayang ekspresyon. Nang makita ni Ethan Efu ang galit na ekspresyon ni Kiran Tidith, tila may naunawaan siya. Ang kanyang magandang mukha ay lalong namula. Lumalabas na kinidnap niya talaga ang masamang nakababatang kapatid. Lihim na nagulat si Ethan Eke at saka hindi na malayang dinilaan ang kanyang malambot na labi na medyo nagmamahal. Ang lasa ni Ethan Tidede ay nananatili pa rin. Hindi nakaramdam ng hiya si Ethan Eke, sa kabaligtaran, naramdaman niya na ang kanyang sarili kapag lasing ay napakatapang. Nagawa niya ang nais niyang gawin ngunit hindi naglakas loob gawin.
Matapos kumain ng hotpot, pagka-uwi ni Ethan sa dormitoryo, agad niyang niyakap ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe kay Tiren Tididi. Masamang nakababatang kapatid, nakauwi na ako sa dormitoryo. Salamat sa paglilibre sa akin ng hotpot ngayon. Ang mensahe ni Ethan ay nagdadala ng kaunting pagiging malikot at kaibig-ibig. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong tulong, hindi ako magtatagumpay ngayong araw. Mabilis na sumagot si Kiran Tidith. Labis na nagagalak si Ethan at naupo sa kama, inunat ang kanyang mahahabang binti na nakasuot ng itim na medyas, na naglalantad ng kaakit-akit na kurba, at masayang nagpatuloy sa pagsagot, iyon ay dahil magaling kang magpinta. Kung hindi, sino ang bibili ng iyong mga larawan? Muling nagpadala ng mensahe si Ethan na may tono na puno ng papuri para kay Kiran Tidith. At idinagdag pa ang isang pangungusap, tama, huwag mong kalimutan ang iyong pangako na turuan akong magpinta bukas. Huwag kang mag-alala, JCCD, pinangako ko sa iyo na hindi ko ito babawiin. Magkita tayo bukas sa club ng sining, mabilis na sumagot si Kiran Tidith. Nang makita ito ni Ethan sabik na niyang inaasahan ang pakikipagkita kay Kiran Tidith bukas. Ang gwapong lalaki at magandang babae ay nag-iisa sa silid. Ang pag-iisip pa lamang ay ginawang nasasabik si Ethan Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng silid. Sinabthath Bisig Vi, Liu Zianhin, at Diptiknan, ang tatlong kasamahan sa silid, ay pumasok. Nang makita ang kanyang kasamahan sa silid na dumating, tumigil si Ethan sa paglapag ng kanyang telepono. Ang batang babaeng ito, umuwi ka na ba mula sa pagdedate? Nakikipag-text ka ba sa sinong lalaki? Pabirong sinabi ni Bisig Vi. Wala akong sinasabi, nagpanggap na kalmado si Ethan hindi mo ipapakita sa amin. Nahulaan ko na rin na nakikipag-date ka kay Kiran Tidith. Ang larawan ninyong dalawa na kumakain ng hotpot sa Kikailo ay naipost na sa internal network ng paaralan, habang sinasabi ito ni Bisig Vi, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa larawan, sina Ethan at Kiran Tidith ay nakaupo ng magkasama, naghihintay ng upuan. Sa totoo lang, ang dalawang tao ay napakaganda at napakabagay sa isa't isa. Kumakain lamang kami ng hotpot ng magkasama. Wala kang iniisip, nagpaliwanag si Ethan ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namula. Talaga? Kung ganoon, bakit pula ang iyong mukha? Biglang umiti si Diptiknan. Hindi naman, ang pula ng aking mukha ay dahil masyadong mainit. Sobrang init kaya namula ang aking mukha, habang sinasabi ito ni Ethan nagpaypay siya sa kanyang kamay na nagpapanggap na sobrang init. Ang kaibig-ibig na postura na iyon ay talagang nakakagusto. Dahil hindi mo gusto si Kiran Tidith, pupuntahan ko siya at ligawan, biglang sinadyang mang-insulto si Bisig Vi. Nang marinig ito ni Ethan ang kanyang puso ay talagang humigpit. Agad siyang nagsalita, hindi mo pwedeng ligawan siya, Bisig Vi. Sina Diptikdan at Liu Zianhin nang marinig ito ay parehong natawa. Sino ang gusto sa kanya? Huwag kayong basta-bastang maghula, namula si Ethan dahil sa kahihiyan. Kinabukasan ay linggo. Walang klase. Maagang gumising si Kiran Tidith dahil balak niyang pumunta sa Art Street ng Hyvin para tumingin ng mga sinaunang likhang sining. Katatapos ko lamang kumain ng agahan sa isang maliit na kainan sa labas ng paaralan nang dumating ang mensahe ni Ethan Gwapong guro, kailan mo ako tuturuan ng pagpipinta? Ang mensahe ni Ethan ay nagdadala ng kaunting pagiging malikot at kaibig-ibig. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin sa kanya. Matapos mag-isip saglit, sumagot ako, ngayong umaga, gusto kong pumunta sa Art Street ng Hyvin para tumingin ng mga sinaunang likhang sining. Tuturuan kita ng pagpipinta sa hapon. Gayunpaman, ipinangako ko na kay Ethan kaya hindi angkop na maghintay siya. Gusto ko ring pumunta doon para tumingin ng mga sinaunang likhang sining. Sabay na tayong pumunta, mabilis na sumagot si Ethan Hindi ko inaasahan na gusto ring pumunta ni Ethan Gusto kong tumanggi, ngunit iniisip na tinulungan niya ako kahapon, hindi ko matiis na tumanggi. Kaya sumagot ako, nasa gate ako ng paaralan, hinihintay kita sa loob ng 5 minuto.